negosyo idea po natin ngayon, bagay na bagay po dahil pasukan na. Pwedeng pangbaon at pwede rin po nating negosyohin. So, double purpose. Gumawa po tayo ng chicken cordon bleu bites. Mas pinadali po natin yung proseso para hindi po tayo ma-hassle sa paggagawa po nito. At syempre, mas masarap yung ating chicken cordon bleu bites kung meron pong white sauce. Kaya gumawa na rin po tayo. So, simple lamang po ito. Dahil ito po ay idea sa pangnegosyo, hindi po mawawala yung costing po natin. At malaki po yung posible po natin dito tubuin. Pakikita ko sa inyo sa costing kung gaano siya kalaki. Kung paano po ito gagawin, tara, umpisahan na po natin. So, ang unang ihahanda po natin dito ay yung chicken na gagamitin po natin. So, ayan, nakabili po ako ng chicken breast, kakahalaga ng 270 pesos. Sa iba ay 350 pesos. Kung wala naman po chicken breast, pwede naman tayo bumili ng manok and then i-boneless na lamang po natin. Ito po, hinugasan ko na and then pinatiktikan ko na po yan. Gagayatin na po natin ito ng cubes. Dahil ito po ay gigilingin po natin. Gamit po ang food processor. Yung food processor na ginagamit ko, napakaganda nito mga katipid tips. Sobrang matalas. Kung gusto nyo pong umorder nito, ilalagay ko po yung link sa description kung saan po ako nag-order. And then meron na din po tayong YouTube store. So dun nyo po makikita yung mga kagamitan, mga products na ginagamit ko po sa video. Check nyo lamang po sa ating YouTube channel, Tipid Tips at iba pa. Wala pang isang minuto, durug na po kaagad ito pong ating chicken. Konti lang yung ingredients po natin dito. Simple lang. So, maglalagay tayo dyan ng paminta. Ito po ay 1 teaspoon kasi medyo mahilig kami sa paminta. Kung ayaw nyo na pong mag-dot ng itim, white pepper yung gamitin po natin. Tapos, sa pampalasa po natin, gagamit tayo ng 2 tablespoon, pwedeng hot water. Ito lamang po yung pangpalasa na ilalagay po natin. Tiniunaw po natin ito sa tubig para yung ating chicken is mas juicy. Hindi siya matunaw ng ayos, so dito na lamang po natin hahaluin ng mabuti. Maglalagay po tayo dito ng 2 itlog. Hindi na tayo dito maglalagay ng cornstarch, ng flour. Ito na pong itlog yung magsisilbi para hindi maghiwa-hiwalay yung chicken meat natin. Maglalagay po tayo ng breadcrumbs. Kakahalaga lamang po ito ng 100 pesos. 1 kilo na. Kukuha lamang po tayo dito ng 1/2 cup. Yung 1/2 cup tumitimbang ng 33 grams. At pag nahalo na po nating mabuti, ilagay po muna natin sa atin pong chiller. Kasi maghahati po tayo ng ham at cheese na gagamitin po natin. So, itong ham na to yung gagamitin po natin. 10 pieces. Tapos yung cheese na gagamitin natin, kahit anong cheese pwede po natin gamitin dito. Hahatiin lamang po natin yan sa 4. Bantayin na lamang po natin. Tapos sa cheese naman po natin, para hindi po dumikit, balutan nyo po ito ng cling wrap. Dahil okay na po itong ating ham at okay na din yung ating cheese, kuhanin na po natin yung ating pong chicken. So, ito na po yung ating chicken. Galing rep po yan. Ating cheese, ham, and then yung breadcrumbs na gagamitin po natin. So, mas pinadali po natin. Hindi na po natin to sasawsaw sa egg, sa flour. Yung panukat na gagawin po natin, 1 tablespoon. Sumukat lamang po tayo dyan ng 1 tablespoon. Punong-puno dapat. I-flat lamang po natin. Kapag na-flat na, ilagay na po natin ang isang cheese, isang ham. And then, bibilogin po natin ng ayos. So, yung 1 tablespoon po siksik na siksik po dapat. Kasi, yung atin pong ham at saka yung ating cheese, kailangan ay babalot po natin ng ayos. Kapag inyo na pong nabilog, i-dip na po natin dito sa atin pong breadcrumbs. And then, i-press lamang po natin ng dahan-dahan. At didikit na po yun. Ganun lamang po. Pwede na po natin itong idiretso sa packaging na papaglagyan po natin. So, ako po, gagawin po ako ng 500 ml na tub. Ganun lamang po yung gagawin po natin hanggang sa matapos. Dahil okay
okay na po tayo dito sa atin pong chicken. Ngayon, magluluto na po tayo ng white sauce na babagay po dito. Mabilis lamang po ito. Hinang apoy po lamang ha, para hindi po masunog agad yung atin pong butter or margarine na gagamitin. Maglagay tayo dyan, estimate 2 tablespoon. Melt lamang po natin yan. Harina. Magpino lamang po tayo ng 1 butil ng bawang. Tapos isabay na din po natin ang paminta. Mas better din kung white pepper yung gagamitin po natin. Tubig. Pero halimbawa naman kung meron tayong iba, full cream milk, pwedeng yun po yung gamitin po natin. Tapos sasabayan po natin ang halo para hindi po mamuo ng husto yung atin pong flour. Maglalagay po tayo dito ng 1 pack ng all-purpose cream. Tapos, meron po tayong natirang quick melt cheese dun sa 1 box. Isasama na din po natin dito. Pero halimbawa naman kung walang natirang cheese, so pwedeng hindi na po tayo maglagay. Yung pampalasa na ilalagay po natin ay chicken cubes. Tapos yung apoy po natin is mahina lamang po, gitna lamang po ito. Ganun lamang pong kabilis lutuin yung ating white sauce. Kung naluto na po natin yung ating sauce, ang kinalabasan po ay 500 ml. Dahil okay na tayo sa ating sauce, ngayon ipapakita ko na sa inyo yung full packaging po natin kung ititinda po natin ito ng frozen. Dito, gagamit lamang po tayo ng plastic ng ice candy na ang size po ay 1 1/4 by 10. May space po yung ganyan para sa sauce. Estimate, ang ilalagay ko po dito ay 50 ml. Siya. Kaya kung gagawin natin tong extra income ha, mag-effort po kayong magluto ng white sauce para siguradong sigurado na mas mabibili yung inyo pong chicken cordon bleu bites. Itong dulo, gugupitin lamang po natin ito. So ganito yun mga katipid tips. Yung ating pong packaging. Pambentang-pambenta na po ito. Lalagyan ko lamang po ito lahat ng sauce ha, and then magbabalik po tayo. So dahil meron na po tayong idea kung paano ang packaging kapag ititinda po natin ng hilaw, ngayon bibigyan ko naman po kayo ng idea kung ititinda din naman po natin ng luto. So mas maganda yung pagpiprituhan po natin malukong para hindi mahirap maghalo-halo. Painitin lang po natin itong ating oil. Kapag nag-brown na yung labas, so pwede na po natin yung hanguin. Wow! So, mabilis lang talaga siyang maluto. Kailangan ay mainit na mainit yung atin pong oil. Kasi kapag natagalan po yung lutuin, ang mangyayari po dyan, lalabas po yung ating quick melt cheese. Kaya kailangan malakas po kaagad ang apoy para maganda po ang luto at para hindi po tayo mahasel. Kapag luto na, para sa akin, mas better na gagamit tayo ng ganitong spaghetti box. Yung papel na po. Tapos, kung meron tayong lettuce, pwede rin po natin yan lagyan ng lettuce. Siyempre, hindi po mawawala yung ating sauce. Meron akong sauce cup dito. Meron pa akong fresh parsley sa ref. Mas maganda, meron ding ganan. Tipo. Wow! Yummy! So dahil okay na, may idea na tayo kung paano natin siya ititinda ng hilaw at kung paano din po natin ititinda ng luto. Ito na yung idea po natin. So ngayon, titikman na po natin. Kapag mainit pa, talagang melt yung cheese po natin sa loob, katulad po nung hiniwa ko po kanina. Ayan o, hindi siya nag-i-stay sa loob yung cheese po natin. Pero, bawa, malamig na. So ganito naman po yung style ng cheese sa loob. Sarap. So dati, nung gumawa ko ng nitong chicken cordon bleu, ang ginamit ko ay mozzarella cheese. So ang sarap din yung. Tikman natin yung may sauce. Sarap. Yung inilagay po natin pampalasa na 1 cubes dito po sa ating chicken, so saktong-sakto lamang po yon. Ang sarap niyang papakin yung ating cheese at saka yung ating hams, lumasa din po dito. At lalo pong mas sumarap nung nilagyan din po natin ng ating white sauce. So yung white sauce na ginawa po natin, bagay na bagay po dito sa ating chicken cordon bleu bites. Sigurado magugustuhan po ito ng family ninyo, lalong-lalo na po yung mga chikiting po ninyo. Bukod sa pwede natin siyang ipenta ng hilaw, pwede rin po natin siyang
ibenta ng luto. So, maalin. Pwede rin naman po na parehas po nating itinda. Kung itatanong nyo naman, Ate Tipid Tips, sa freezer po ba yan ilalagay? Yes po, sa freezer po ilalagay. Pagkatapos po nitong gawain, i-freezer po kaagad po natin. Kasi yung meat po natin ay fresh, so posible po yung masira, bumaho, yung pinakang meat. Kaya diretso na po ito sa freezer. At kung itatanong nyo kung gaano katagal sa atin pong rep, up to 3 months, pwede po yon, basta i-freezer lamang po natin. And then yung sauce po natin, so ipapainit na lamang po yan nung bibili po sa atin. Ngayon, ang magiging tanong, Ate Tipid Tips, magkano naman po ang bentahan po ng 4 tab? Mag-costing na po tayo. So, bibigyan ko kayo ng idea kung magkano po ang bentahan sa hilaw at kung magkano naman po ang bentahan po sa luto. So, yung costing na gagawin po natin, costing pa rin po yun dito sa lugar po namin sa Calamba, Laguna. Magko-costing pa rin po kayo ng sa inyo kasi iba't iba nga po tayo ng lugar. Magkakaibang presyo po yung mabibili po natin. Mahalaga doon, bibigyan ko kayo ng idea kung papaano po natin ito i-costing. Okay? So, umpisahan po natin sa 1 kilo ng chicken breast, 270 pesos. Pampalasa na inilagay po natin yung cubes at saka paminta, pagsamahin na 7 pesos. Ham, so kalahati lamang po yung nagamit po natin. 5 pieces at meron pa rin pong labis doon. So, sabihin na po natin na 30 pesos kasi ang isang balot po ay 60 pesos. Yung cheese na ginamit po natin, 1 box, 93 pesos. 2 itlog, meron pang kaunting tubig na inilagay po natin. Sabihin na po natin na 15 pesos. Yung breadcrumbs po na ginamit po natin, bali ang total ay 2.5 cups. Kaya ang total ay 433 pesos. Ngayon, mag-plus po tayo ng other expenses nung giniling po natin. Di ba, gumamit tayo dyan ng kuryente. And then, yung pinakang labor po natin, yung kabuuan na ginawa po natin. So, sabihin na po natin na 100 pesos. Kaya, ang total po lahat ng ingredients ay 533 pesos. Ngayon, i-divide po natin kung ilan po yung nagawa po natin. So, ako, ang nagawa ko po ay 50 pieces. Pero, pwedeng mas higit pa po doon yung magawa po natin. Kanina, kasi katulong ko yung anak ko, so medyo malaki yung nababalot niya. So, pinabayaan ko na lang. Pero, tuusin na po natin sa 50 pieces para meron pa rin po tayong pag-a-adjustan, di ba? Kaya, ang kakalabasan po nun, 10.66 po. Ang pinakang puhunan po kada isang chicken cordon bleu bites. Ang tuusin naman po natin ay yung sauce na ginawa po natin. So, margarine at tubig, pagsamahin na, 5 pesos. Flour at paminta, 3 pesos. Garlic at saka cubes, pagsamahin na, 7 pesos. 1 pack ng Nestle cream, 71 pesos. Kaya ang total po ay 86 pesos. Pero, mag-plus po tayo ulit ng other expenses kasi, di ba, niluto po natin yan saglit. So, sabihin na po natin na 14 pesos. Para sarado pong 100 pesos yung pinakang puhunan po natin dito po sa ating white sauce. Kanina, nung naluto na po natin ito, tinakal po natin ito at sabi ko po sa inyo, naka 500 ml po tayo. Ngayon, i-divide po natin kung ilang ml ng sauce yung isasama po natin dito. So, sabi ko po kanina, estimate magsasama po ako ng 50 ml. So, i-divide po natin sa 500 ml at ang kakalabasan po nun, makakakuha po tayo dito ng 10 500 ml. Ngayon, i-divide po natin sa 100 pesos na puhunan. At ang kakalabasan po nun, 10 pesos po yung puhunan po natin kada 50 ml po nung atin pong sauce. Ngayon, dahil natuos na, tuusin na po natin kung magkano po yung pinakang puhunan po kada isang tab. Kung natatandaan nyo, 10.66 po kada isang piraso. I-times 8 po natin kung ilan ang laman sa loob. At ang kakalabasan po nun, 85.28 po yung pinakang puhunan po natin sa chicken cordon bleu bites na nakalagay po sa loob. Ngayon, mag-plus po tayo ng packaging na pinaglagyan po natin. Sabihin na po natin na 7 pesos. Pero ito po ay 450 lamang po. Kasi dito, gagamit tayo ng sticker. Tapos kapag tinake out, magpa-plastic pa po tayo. Diba? Sabihin na po natin na 7 pesos. At syempre, yung sauce na isinama po natin, ito po ay 10 pesos. Kaya ang total po lahat ng pinakang puhunan po natin, kada isang microwavable tab na chicken cordon bleu bites ay 102 pesos. Ito pwede po nating ibenta ng 150 pesos. Kapag minus po yung pinakang puhunan, tutubo po tayo ng 48 pesos po kada isang microwavable tab. Ngayon, para meron lamang po tayong idea kung mapapaubos po natin ito, i-times 6 po natin. At ang kakalabasan po nun, posible po tayong tumubo ng 288 pesos po sa 1 kilo po ng chicken cordon bleu bites. So, tanggal na po lahat doon. Yung mga expenses po natin, meron na din po yung sauce. Diba? Malaki po ang posible po nating tubuin
lutuin dito po sa ating chicken cordon bleu bites. Para meron lamang po kayong idea ha, halimbawa nagpapaubos po natin, araw-araw ito pong 6 na tabs. Sa loob po ng isang buwan, posible po tayong tumubo ng 8,630. So tubong-tubo na lamang po yon. Okay, kaltas na po doon yung mga expenses po natin. At tipid tips, yung luto naman po, magkano naman po yung pwedeng bentahan. So para sa akin, pwede natin siyang ibenta ng 150 to 160 pesos. Kasi gagamit pa tayo ng oil at saka gas kapag niluto po natin, 'di ba? Saglit lamang naman po 'yon. And then medyo bababa po yung pinakang packaging po natin kasi dito na sa paper box. Dito basta sinamahan po natin ng sipag, tiyaga at consistent, so hindi po imposible nakitain po natin yung ganung halaga kahit tayo po ay nasa bahay po lamang. So sana bago po ulit nagtapos yung video po natin, meron po ulit akong naibigay na magandang negosyo idea po sa inyo. Kita-kits na lamang po ulit sa ating mga next video. Bye-bye!